Posible nga bang isa pang oil price rollback sa susunod na linggo? Yan at di pa pang issue tatalakay sa panayam kay Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang umaga po. Good morning po. Ano mga indikasyon po na posibleng oil price rollback na naman sa susunod na linggo? Well, ang pag-calculate kasi ng rollback niya ng mga 5 araw ang kailangan, ano. So, nasa 3 days pa lang tayo, no? Opo. So, pero yung 3 araw na yon, medyo nag-steady yung presyo na mababa. So, hopefully, hindi na siya umakyat today at bukas. Pero sana, pagdasal na lang natin na hindi Opo. na gumalaw yung market, ano. Opo. So yung inaasang mga mega oil price hike, sa trading ngayon medyo malabo po ang mangyari. Opo. Kung, di ba, 3 sa 5 araw, so 2 na lang, more than half of it already na lumabas na yung number. So, hindi na yung double digit na parang dati. Opo. Or baka hindi pa nga mag-hike, mag-rollback pa. Kumusta po latest inventory sa ating supply ng diesel, gasolina, pati LPG? Maayos pa naman kasi na-maintain natin yung mga 50 days natin. Opo. At yung LPG, I think nung Monday or Tuesday, bumili tayo kasama yung ibang oil companies, kinonsolidate. Ang PNOC po ang bumili na rin para masigurado hanggang May meron tayo. Hanggang May. Opo. Kamusta, Secretary, presyon ng LPG dahil may excise tax reduction na, namo-monitor po ba natin? Ang excise tax, hinihintay lang po yata ng mga gas stations yung mga order ng BIR, ano? Kasi Opo. baka kung hindi nila hintayin at hindi tama yung pagkaka-implement, baka mali yung pagkakagawa. So, I think kahapon para nakita ko umiikot na yung nung nandun ako sa Malacanang kahapon para nakita ko pinag-uusapan na yun kung na-implement na kaagad-agad. Pero yun nga po, kami rin sa DOE, naghihintay din kami ng order ng BIR para ma-inform na rin namin yung mga oil companies. Pabor ba kayo maglagay ng price cap sa LPG? Ang LPG kasi once a month lang yan nag-change eh. Okay. Dapat yun yung nga monitor namin na para kasi at the start of the month sabihin na nila, di ba, last week ba yon or 2 weeks ago, Opo. nag-increase na sila. Dapat kasi wala nang increase yan for the rest of the month. So, yun po yung ginagawa ng mga taga-DOE kasama yung mga PNP tsaka LGU na check na walang mag-change ng presyo tsaka wala mag-overpricing po. Opo. May nabanggit po si Senator Sherwin Gatchalian na malaki daw discrepancy sa pricing ng produktong petrolyo sa global market at dito sa bansa. Ito ba'y napapag-aralan na po? Yung global market, hindi na sa atin yan. Ano? Okay. Kasi that is traders yan eh. Kung sino yung mga malalaking kumpanya na nagbibenta ng oil, may mga traders yan, no? Mga ahente, no? Tapos parang stock market yan eh. Nakikita mo yun sa chart eh. Every minute makikita mo yung presyo ng Brent, ng crude, ng lahat po, diesel, gas. Opo. Lumobo talaga yung isa sa mga pinakalumaki talaga yung premium niya, no? So Okay. dati $5 lang yun, ngayon naging 60, pero mukhang bumababa naman. Pero yun, lumaki talaga. Now, dito po sa Pilipinas, nagre-reflect yung presyo na yan. At yun po yung kine-check po ngayon ng PCC kung meron ng discrepancy po sa presyo. Kasi sila po yung may authority para mag-investiga. So, we work with PCC ngayon kung anong kailangan nila documents na pinapadala namin. So, sabi nila, hintayin lang kasi kailangan pa evaluate nila ng Opo. maayos. Pero malabo na maibalik sa 50, 70 yung dating mga presyo ng produktong petrolyo, Secretary. Alam mo, dahil dito sa gera na to, marami pong nasira ng mga barko, pati facilities, pati oil fields, no? Opo. Mga refineries doon sa ibang bansa kung saan tayo bumibili at kung saan manggaling yung langis. So, hindi po ganun kabilis or baka Ang baba, malabo opo. po na babalik na 50 or yung 2 months ago lang natin na presyo, baka hindi ganun kadali po bumalik yun. Kaya nga yung namin, sinasabi namin sa DOE na
let's change our lifestyle, magtipid tayo kasi ganito na siguro yung presyo niyan, hindi na aabot ng 60 pesos yan. Batay sa report ng Reuters, sabi ng US Treasury Secretary, hindi raw i-renew ng Amerika yung mga waiver na nagpapahintulot sa Iranian at Russian oil imports. Apektado po tayo? Meron tayong ang Petron po kumukuha ng oil sa Russia dahil nga hindi na siya makakuha sa Middle East. So kung ganun po, maghanap siya ng bagong supplier. Meron namang mga ibang supplier no? Okay. Meron namang ibang bansa tulad ng South America, US, or mga Africa. Marami yan even in Europe. So, pero presyo na naman yung pag-uusapan natin dito. So, it will, kung ano yung mga affected, naman affected tayo kasi mas murang langis din sana yun So, Oo. makakatulong sana yan, ma-maintain yung presyo. So, Opo. ang hirap talaga ng US. Sila nag-umpisa ng gera, tapos sila pa yung nagbabawal. Nanawagan ng Pangulo, ipatupad yung ASEAN Petroleum Security Agreement para po tayo magtulungan dito sa Asia. Opo, kasama ko po yung presidente kahapon kasi Opo. yun nga, nag-meeting po with the ASEAN, with Japan, yung mga Asian countries, na kailangan talaga magtulungan tayo kasi ngayon po, ang pinaka-affected na region po sa buong mundo is Asia, particularly Southeast Asia. Kasi doon tayo kumukuha lahat po ng bansa doon kumukuha, mga 90% din kinukuha yung langis na supply natin. So, ang usapan doon is kailangan meron tayong mga reserves as a region and as a nation also. And magtutulungan para kung meron talagang bansa na hirap, halimbawa may ibang bansa na 10 araw na lang yung storage nila, yung stock nila. So, kailangan may order tayo na may arrangement tayo na matulungan at ang isa sa mga bansa sa ASEAN hindi po mag-suffer ng lalo para matulungan po ng ibang Opo. bansa. May isusumbong lang kami sa inyo na may ilang gasolinahan ayaw po magbigay ng 10 peso fuel subsidy sa mga PUJ. May parusa ba ito? Ipacheck ko pa. Anong ruta po yan? Ay, bibigay namin yung detalye sa inyo dahil yun po ang reklamo. Kahit ipa-text nyo po kasi Sige po. meron naman ito lang, klaro, para hindi naman awayan yung mga gas stations. Oo. Meron talagang mga ayaw mag-sign up, meron din nag-volunteer nag-sign up, and iba din pinilit din namin mag-sign up. Opo. So meron talagang hindi po na-include po sa listahan. Okay. Tapos yung isa is meron po most na yan ay nasa ruta po ng jeep jeepney. So kailangan po i-check po namin kasi alam ko lahat na ruta pinover namin for NCR. Pero salamat po kasi kailangan namin tong feedback na to Opo. para ayusin bago namin i-roll out sa buong bansa po. Baka pwede maglagay ng tarpaulin o anumang signages na Opo. sila ay kasama sa Opo. 10 peso fuel subsidy. Tama po yan. Actually, yung iba may tarpaulin. Sabihin ko na lang mamaya, lakihan nila ng konti para kitang-kita ng mga jeepney driver natin. Okay. Maraming salamat, Energy Opo. Secretary Sharon Maraming Garin. salamat po. Ingat po.